Amerika at Saudi Arabia nag-tag team sa pag-atake sa proxies ng Iran. Amerika, nagulat sa ginawang surprise attack ng Iran at yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Hindi nagtagal ang katahimikan sa Middle East. Noong Tuesday evening, naglunsad ang Iran ng maraming ballistic missiles laban sa mga puwersa ng United States na nakatalaga sa rehiyon. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, ginawa ang operasyon bilang isang attempted surprise attack upang mahuli sa alanganin ang American forces. Ang CENTCOM ang military command ng United States na responsable sa mga operasyon nito sa Middle East, kabilang ang Iraq, Jordan, Bahrain at Arabian Gulf. Sila rin ang nagbabantay sa mga American military base, warships at strategic facilities na maaaring targetin ng Iran at ng mga kaalyado nitong milisya. Sa kabilang panig, ang Iran ay umaasa sa sariling missile program at sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC upang makapagsagawa ng mabilis na pag-atake. Ang IRGC ang elite military force ng Tehran na nangangasiwa sa ballistic missiles, drones at mga Iran-backed groups sa iba't ibang bansa sa rehiyon. Bandang 5:45 ng hapon sa oras ng United States, nakita ng American Defense Systems ang paparating na missiles. Agad na inilagay sa high alert ang mga sundalo at air defense units habang sinusubukang tukuyin kung anong mga base ang target. Hindi sinabi ng CENTCOM kung saan eksaktong patungo ang mga missiles, ngunit malinaw sa kanilang pahayag na direktang nakatutok ang pag-atake sa American forces, hindi lamang sa mga barko o commercial facilities. Bago pa makarating sa target, pinakilos ng United States ang missile defense system nito. Isa-isang na-detect at hinarang ang mga ballistic missiles habang papalapit ang mga ito sa protected airspace. Ayon sa CENTCOM, matagumpay na na-intercept ang lahat ng missiles. Walang iniulat na direktang pagtama sa American military facilities at wala ring agad na inilabas na casualty report. Ngunit kahit nabigo ang missiles na makalusot, malinaw ang mensahe ng Iran. Handa itong bumalik sa direktang labanan. Sa isang iglap, natapos ang maikling pahinga at muling inilagay sa panganib ang mga puwersa ng United States sa buong Middle East. Habang papalapit ang mga missile sa target area, agad na kumilos ang air defense systems ng United States at ng mga kaalyadong bansa sa rehiyon. Sunod-sunod na natrack ang bawat missile bago pa ito makapasok sa protected airspace. Ayon sa CENTCOM, lahat ng inilunsad ng Iran ay matagumpay na na-intercept. Walang missile na nakatama sa American military base at wala ring naiulat na nasawi o nasugatan sa pag-atake. Hindi naman ibinunyag ng Pentagon kung anong defense systems ang ginamit at kung saang bansa eksaktong naharang ang mga missile. Posibleng inililihim ang mga detalyang ito upang hindi malaman ng Iran ang lokasyon at kakayahan ng American defenses. Kahit walang tumama, itinaas pa rin ang alert level sa mga base ng United States sa Bahrain, Jordan, Iraq at iba pang bahagi ng Middle East. Pinaghanda rin ang mga fighter jets at naval forces sakaling magkaroon ng kasunod na pag-atake. Para sa Washington, hindi simpleng warning shot ang nangyari. Itinuring itong direktang pagtatangka ng Iran na tamaan ang American forces at subukan kung may kahinaan ang kanilang missile defense network. Samantala, hindi agad naglabas ng pahayag ang Tehran tungkol sa resulta ng operasyon. Ngunit dahil walang missile na nakalusot, nabigo ang Iran na magdulot ng direktang pinsala sa target nito. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na tapos na ang panganib. Habang nananatiling naka-high alert ang American forces, isang bagong pag-atake mula sa missiles, drones o Iran-backed militias ang maaari muling magpasiklab ng mas malaking sagupaan. Dahil sa panibagong missile attack, tuluyang natapos ang maikling pahinga sa pagitan ng Iran at United States. Tatlong magkakasunod na araw sanang walang direktang palitan ng strikes. Kaya umaasa ang ilang opisyal na maibabalik sa negotiating table ang dalawang panig. Bago nito, nagsagawa ang United States ng 13 consecutive days ng airstrikes laban sa mga target sa Iran. Ayon sa Pentagon, layunin ng mga operasyon na pahinain ang kakayahan ng Tehran na kontrolin at bantaan ang shipping routes sa Strait of Hormuz. Huminto ang American strikes noong Thursday, ngunit hindi ito naging permanent ceasefire. Isa lamang itong pansamantalang pagkakataon para sa diplomatic talks.
habang patuloy na nagtatalo ang dalawang bansa tungkol sa kalayaan ng mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Nauna nang bumagsak ang temporary peace framework matapos umatake ang Iran sa mga shipping vessels na dumaraan sa strait. Gumanti ang United States sa pamamagitan ng airstrikes, dahilan para muling bumalik ang dalawang bansa sa open conflict. Isang araw bago ang bagong pag-atake, sinabi pa ni President Donald Trump na may very friendly negotiations na nagaganap. Ngunit itinanggi ng Tehran na may aktwal na usapan sa pagitan nila. Dahil dito, lalong naging malinaw na mahina ang pundasyon ng tigil laban. Habang nagsasalita ang Washington tungkol sa negotiation, patuloy namang ginagamit ng Iran ang missiles, drones at mga kaalyadong milisya bilang pressure laban sa American forces. Hindi pa agad inanunsyo ng White House kung magsasagawa ng panibagong retaliation. Ngunit sa pagbabalik ng missile attacks, muling naging posible ang mas malawak na military response ng United States. Kasabay nito, nagsimula ring lumawak ang tensyon sa mga kalapit na bansa. Hindi na lamang American base ang nasa panganib, dahil pati mahahalagang oil facilities ng Saudi Arabia ay naging target ng mga drone na nagmula umano sa Iraq. Chapter 4. Muntik nang tamaan ang mga oil facility ng Saudi Arabia. Mula sa Iraq, ilang drones ang lumipad patungo sa eastern Saudi Arabia at tinarget ang mahahalagang petroleum facilities sa rehiyon. Ayon sa Saudi Ministry of Defense, konektado ang mga ito sa Iran-backed militia groups na kumikilos sa Iraqi territory. Agad na na-detect ng Saudi Air Defense Systems ang mga paparating na drone. Bago pa makalapit sa mga oil installation, isa-isang na-intercept at nawasak ang mga ito. Walang naiulat na pinsala sa petroleum facilities at hindi rin naapektuhan ang oil production. Gayunman, ipinakita ng insidente na kaya nang gamitin ng Iran-backed groups ang Iraq bilang launch point laban sa Saudi Arabia. Mahalaga ang Eastern Saudi Arabia dahil naroon ang ilan sa pinakamalalaking oil facilities at export infrastructure ng bansa. Kapag tinamaan ang mga ito, maaaring maantala ang supply at muling tumaas ang presyo ng langis sa international market. Sinabi ni Major General Turki Al-Maliki na hindi aksidente ang pagpili sa target. Layunin umano ng pag-atake na guluhin ang energy sector ng Saudi Arabia at palawakin ang epekto ng Iran-United States conflict sa buong rehiyon. Matagal na umiiwas ang Riyadh sa direktang pagsali sa digmaan. Pinili nitong protektahan ang sariling teritoryo habang sinusubukang pigilan ang mas malawak na escalation. Ngunit matapos ang paulit-ulit na drone attacks, nagbago ang posisyon ng Saudi Arabia. Hindi na lamang nito haharangin ang mga banta sa himpapawid. Handa na rin itong umatake sa mga pinagmumulan ng operasyon. Dahil dito, nakipag-ugnayan ang Saudi military sa United States para sa isang limitadong joint operation laban sa logistics at weapons sites ng Iran-backed militias sa eastern Iraq. Chapter 5. Sabay na gumanti ang United States at Saudi Arabia. Mabilis na isinagawa ang joint military operation. Nagpalipad ang United States at Saudi Arabia ng fighter jets patungo sa eastern Iraq, kung saan matatagpuan umano ang mga base ng Iran-backed militias. Tinarget ng mga airstrike ang logistics centers, weapons storage sites at drone launching facilities ng mga grupo. Ayon sa CENTCOM, ginagamit ang mga lugar na ito sa pag-iimbak ng sandata at paghahanda ng mga pag-atake laban sa American forces at Saudi petroleum facilities. Sinabi ng CENTCOM na tugon ang operasyon sa mahigit 30 aerial drone attacks na naitala sa loob lamang ng 72 hours. Ang mga pag-atake ay iniutos umano ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC at isinagawa ng mga kaalyadong milisya sa Iraq. Limitado at targeted ang strikes upang sirain ang military equipment nang hindi palawakin ang operasyon sa ibang bahagi ng Iraq. Hindi rin agad naglabas ng kumpletong casualty report ang United States at Saudi Arabia. Para sa Riyadh, malaking pagbabago ang direktang pagsali sa offensive operation. Dati, nakatuon lamang ang Saudi military sa pag-intercept ng drones at missiles na pumapasok sa kanilang airspace. Ngunit nang direktang targetin ang kanilang oil infrastructure, nagdesisyon ang Saudi Arabia na habulin ang pinagmumulan ng mga pag-atake. Sinabi ng Saudi Ministry of Defense na hindi naghahanap ng escalation ng bansa, pero hindi nito hahayaang paulit-ulit na bantaan ang kanilang territory at energy facilities. Nag-warning naman ng CENTCOM
na maaaring sundan pa ng mas malakas na military response ang joint strikes kapag hindi tumigil ang Iran at mga proxy groups nito. Sa pagpasok ng Saudi Arabia sa direktang labanan, hindi na lamang ito tunggalian ng Iran at United States. Unti-unti nang nahihila ang ibang bansa sa isang conflict na mabilis kumakalat sa buong Middle East. Chapter 6, unang direktang pag-atake ng Saudi Arabia sa Iraq. Ang pagpasok ng Saudi fighter jets sa Iraqi airspace ay isang malaking pagbabago sa takbo ng conflict. Ito ang unang pagkakataong inamin ng Riyadh na direktang umatake ang kanilang military sa loob ng Iraq mula nang magsimula ang digmaan. Ayon sa Saudi Ministry of Defense, limited and targeted ang kanilang operasyon. Nakatuon lamang ang strikes sa mga pasilidad ng Iran-backed militias na konektado umano sa pag-atake sa Saudi oil infrastructure. Hindi Iraqi government forces ang target ng Saudi Arabia. Ang kanilang tinamaan ay mga weapons depots, drone facilities at logistics sites na ginagamit umano ng mga milisya sa eastern Iraq. Mahalaga ang desisyong ito dahil matagal na iniiwasan ng Riyadh ang direktang military confrontation sa Iran at sa mga proxy groups nito. Mas pinili noon ng Saudi Arabia ang defensive operations at diplomatic pressure upang hindi lumawak ang gulo. Ngunit nang gamitin ang Iraqi territory bilang launch point ng mga drone, itinuring iyon ng Riyadh na direktang banta sa national security. Para sa Saudi leadership, hindi na sapat ang simpleng pag-intercept sa mga drone habang nananatiling aktibo ang kanilang mga pinagmumulan. Sinabi rin ng Saudi Arabia na hindi nito gustong palalain ang conflict. Gayunman, handa umano itong gumamit ng military force kapag inatake ang kanilang territory, oil facilities at iba pang critical infrastructure. Naglagay ito ng karagdagang pressure sa Iraqi government na kailangang pigilan ang mga milisya na malayang gumamit ng kanilang teritoryo. Kapag hindi na kontrol ang mga grupong ito, maaring maulit ang foreign airstrikes sa loob ng Iraq. Sa United States military, mahigit 30 aerial drone attacks ang isinagawa sa loob lamang ng 72 hours. Kabilang sa mga target ang American facilities, military positions at petroleum infrastructure ng Saudi Arabia. Ang IRGC ang elite military force ng Iran na nangangasiwa sa missile program, drone operations at mga kaalyadong armadong grupo sa Middle East. Sa halip na direktang gumamit ng Iranian forces, umaasa ito sa mga milisya para umatake mula sa ibang bansa. Dahil dito, nagiging mahirap tukuyin kung saan direktang magsisimula ang retaliation. Bagamat mula sa Iraq inilunsad ang ilang drone, naniniwala ang CENTCOM na ang utos, sandata at operational support ay nagmula sa Tehran. Ginagamit umano ng mga milisya ang warehouses at logistics sites sa eastern Iraq para mag-imbak ng drones, explosives at iba pang military equipment. Mula sa mga lokasyong ito, maaari nilang targetin ang Saudi Arabia at mga base ng United States nang hindi direktang pumapasok ang Iran sa battlefield. Para sa Washington, hindi independenteng aksyon ng mga milisya ang nangyari. Itinuturing itong bahagi ng coordinated campaign ng IRGC para sabay-sabay na i-pressure ang United States at mga kaalyado nito. Ngunit habang lumalawak ang paggamit ng proxy groups, tumataas din ang posibilidad na maging battleground ang Iraq. Nalalagay sa alanganin ang Iraqi government dahil ginagamit ang kanilang territory sa pag-atake at ginagantihan naman ito ng foreign forces. Dahil dito, nagbigay ang CENTCOM ng matigas na babala laban sa Iran at sa mga proxy groups nito. Ayon sa command, kailangang itigil agad ang mga pag-atake upang maiwasan ang panibagong military response. Malinaw ang kanilang mensahe. Pananagutin ang IRGC sa bawat missile at drone attack na isasagawa ng mga kaalyadong milisya nito. Para sa United States, hindi dahilan ang paggamit ng proxy groups para makaiwas ang Tehran sa responsibilidad. Sinabi rin ng CENTCOM na patuloy nilang minomonitor ang mga weapon sites, drone launch areas at logistics networks sa Iraq. Kapag may nakita silang bagong paghahanda para sa pag-atake, posible silang kumilos bago pa mailunsad ang mga sandata. Ipinakita ng joint operation kasama ang Saudi Arabia na handa ng lumawak ang retaliation. Hindi na lamang pagtatanggol sa American base ang kanilang gagawin dahil maaari na rin nilang targetin ang mismong pinagmumulan ng mga pag-atake. Kasabay nito, inilagay sa mas mataas na alert level ang American forces sa Middle East. Pinalakas ang air defenses, surveillance flights at naval patrols para bantayan ang posibleng kasunod na missile o drone attack.
Ngunit may malaking panganib ang babalang ito. Kapag gumanti muli ang Iran, maaaring direktang atakihin ng United States ang mas mahahalagang military targets na konektado sa IRGC. Maaari ring madamay ang mas maraming bansa kapag ginamit ng mga milisya ang Iraq, Syria o Yemen bilang launch point. Sa ganitong sitwasyon, mabilis na maaring kumalat ang conflict sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Hindi pa nagbigay ng malinaw na sagot ang Tehran sa babala ng CENTCOM. Habang walang umaatras sa magkabilang panig, nananatiling bukas ang posibilidad ng mas malawak at mas mapanganib na sagupaan. Chapter 9, Strait of Hormuz, nananatiling sentro ng alitan. Habang tumitindi ang military warnings, nanatiling pangunahing dahilan ng alitan ang Strait of Hormuz. Para sa United States, kailangang manatiling open at ligtas ang waterway para sa commercial ships at oil tankers. Malaking bahagi ng global oil supply ang dumadaan sa strait. Kapag hinarang o ginulo ng Iran ang shipping route, maaaring maantala ang energy deliveries at tumaas ang presyo ng langis sa international market. Ginagamit ng Tehran ang lokasyon nito malapit sa Strait of Hormuz bilang strategic advantage. May kakayahan itong magpadala ng missiles, drones, fast attack boats at naval forces laban sa mga barkong dumaraan sa lugar. Para naman sa Iran, bahagi ng national security nito ang kontrol sa strait. Ayaw nitong malayang makapag-operate ang American warships malapit sa kanilang coastline habang patuloy ang airstrikes laban sa Iranian territory. Dito rin bumagsak ang temporary peace framework. Matapos ang mga pag-atake sa shipping vessels, gumanti ang United States ng sunod-sunod na strikes na layuning pahinain ang kakayahan ng Iran na bantaan ang maritime traffic. Pinalakas ng US Navy ang patrols at surveillance sa Arabian Gulf at Arabian Sea. Kasabay nito, inilagay sa alert ang warships at aircraft upang protektahan ang commercial vessels laban sa posibleng Iranian attack. Ngunit bawat pagdaan ng American military ship ay maaari ring ituring ng Tehran na provokasyon. Isang maling pagkilala sa target o biglaang pagpapaputok lamang ang maaaring humantong sa direktang naval confrontation. Hanggat walang kasunduan tungkol sa access at control ng Strait of Hormuz, mahirap magkaroon ng permanent ceasefire. Kahit huminto ang airstrikes, mananatili ang tensyon hanggat parehong ayaw umatras ng Iran at United States.